Magandang araw! Welcome to Pilipinas Update Global Tri-Media News Program. Ako po si Arnel Sestoso ng NGO TV Network. Kasanib puwersa ang FLM TV Network at Mindanao Daily News Network na maghahatid sa inyo ng balita mula Pilipinas, Estados Unidos at buong mundo. Para sa kauna-unahang Tri-Media News Program, ito po ang Pilipinas Update Global. Patay ng mga dolphin natagpuan sa baybayin ng South Bay sa LA County. Sanhi patuloy na iniimbestigahan. Los Angeles County, California, isang nakalulungkot na tagpo ang kumambat sa baybayin ng South Bay sa Los Angeles County matapos matagpuan ang 5 patay na dolphin sa dalampasigan na agad nagdulot ng pag-alala at investigasyon mula sa mga lokal na otoridad. Nakunan ng emosyonal na video ang beachgoers at environmental groups ang mga walang buhay na lamang dagat na nagbigay diin sa misteryosong pagkamatay ng mga ito. Hanggang alas 7 ng gabi ng Miyerkules, wala pang opisyal na pahayag kung ano ang sanhi ng pagkalunod o pagka-stranded ng mga dolphin. Isa sa mga sinisilip na dahilan ay ang toxic algae bloom na kamakailan lamang ay nakaapekto sa mga iyamang dagat sa Southern California. Ayon sa mga ulat, ang naturang mapanganib na bloom ay naging sanhi ng pagkakasakit ng ilang sea lion sa rehiyon. Bagamat sinasaalang-alang ang toxic algae bloom bilang posibleng dahilan, hindi pa rin natutukoy kung ito nga ang direktang sanhi ng pagkamatay ng mga dolphin. Kasalukuyan na nagsasagawa ng necropsy at pagsusuri sa mga sample ng tubig ang mga marine biologists at wildlife officials upang malaman ang tunay na dahilan. Maglalabas ng karagdagang update habang lumalabas ang resulta ng investigasyon. Patuloy ang paglala ng digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine na ngayon mas tumitindi pa sa mga nagdaang buwan sa gitna ng malawak na opensiba at mabigat na usaping diplomatiko. Pinakamalaking pag-atake ng Russia sa Kiev ngayong 2025. Noong April 24, 2025, isinagawa ng Russia ang pinakamalaking missile at drone strike nito laban sa kabisera ng Ukraine ngayong taon. Umabot sa 145 na drone at 70 missile kabilang na ang 11 ballistic missiles ang ginamit sa malawakang pag-atake na ikinasawi ng hindi bababa sa 12 katao at ikinasugat ng mahigit 90 at iba pa. 5 distrito ng Kiev ang matinding naapektuhan ng pambobomba na nagdulot ng malawakang pinsala sa mga infrastruktura. Ayon sa mga opisyal ng Ukraine, ilan sa mga missiles na ginamit ng Russia ay posibleng galing sa North Korea. Mariing kinundina ni Pangulong Volodymyr Zelensky ang insidente. Sinabing ginamit ng Russia ang mga airstrike bilang takip sa kanilang opensiba sa lupa. COMELEC, pinangalanan ang 20 lokal na kandidato na nahaharap sa Siocos Order dahil sa umano ay pamimili ng boto at paggamit ng pondo ng gobyerno. Inilabas ng Commission on Elections o COMELEC ang mga pangalan ng karagdagang 20 lokal na kandidato na nahaharap sa Siocos Order kaugnay ng umano'y pamimili ng boto at maling paggamit ng mga yaman ng gobyerno sa panahon ng kampanya. Ayon sa mga opisyal ng COMELEC, ang mga kandidato ay pinadalhan ng formal na abiso upang magpaliwanag sa mga aligasyon ng posibleng paglabag sa batas ng halalan. Ang mga kasong ito ay dagdag pa sa dumaraming reklamo na kasalukuyang iniimbestigahan ng COMELEC habang pinaigting nito ang kampanya laban sa mga illegal na aktibidad ngayong papalapit na ang 2025 midterm elections. Muling iginit ng COMELEC na hindi ito magdadalawang isip na i-disqualify ang sinumang mapatunayang sangkot sa pamimili ng boto o paggamit ng pondo at kagamitan ng gobyerno
para sa pansariling layunin pampolitika. Maglalabas pa ang COMELEC ng mga karagdagang impormasyon habang nagpapatuloy ang investigasyon. PNP Chief Marbil nais umano ng isa pang extension ng termino ayon kay Ramon Tulfo. Ibinunyag ng veteranong broadcaster at kolumnistang si Ramon Tulfo na si Philippine National Police PNP Chief General Romel Francisco Marbil ay umano'y naghahangad ng isa pang extension ng kanyang termino bilang hepe ng pambansang pulisya. Sa isang Facebook post noong April 23, iginiit ni Tulfo na mula sa isang mapagkakatiwalaang source, si Marbil na nakatakda sana magretiro noong Pebrero 5, 2025, ang kanyang kaarawan matapos ang 30 taon sa serbisyo ay na-extend ng termino at ngayon ay nais pang manatili sa pwesto lampas Hunyo 12, 2025. Na-extend ang panunungkulan ni Marbil bilang chief ng PNP hanggang June 12, 2025 kung kailan matatapos ang election ban sa mga appointment at transfer ng mga opisyal ng gobyerno ayon sa post ni Tulfo. Dagdag pa ni Tulfo, aktibong kumikilos umano si Marbil upang makakuha ng panibagong extension. Tinuligsa rin ni Tulfo ang pamumuno ng hepe dahil umano sa pagtaas ng karumal-dumal na krimen, kabilang na ang naganap na pamamaril sa isang Koreanong turista sa Angeles City sa kalagitnaan ng araw. Sa ilalim ng pamumuno ni Marbil, laganap ang kidnap for ransom at iba pang heinous crime. Grabe ang kapal na mukha, sir, ani Tulfo sa kanyang post. Nag-udyok ito ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko, lalo na't mainit ang usapin ng seguridad at pananagutan sa pamumuno sa papalapit na halalan sa 2025. Cebu Governor Gwendolyn Garcia nagsampa ng cyber libel case laban sa dalawang vlogger. Nagsampa ng kasong cyber libel si Cebu Governor Gwendolyn Garcia laban sa dalawang vlogger na umano'y nagpakalat ng maling impormasyon at maparirang akusasyon laban sa kanya at sa kanyang pamilya sa social media. Ayon sa legal team ni Garcia, isinampa ang mga reklamo sa National Bureau of Investigation o NBI Central Visayas laban kina Michael Cano at Efren Umayan. Batay sa mga reklamo, inakusahan umano ng dalawang vlogger si Garcia at ang kanyang pamilya ng pagkakaroon ng hindi maipaliwanag na yaman, kabilang na ang di umano'y pagmamayari ng isang 10 milyong dolyar na yate at kontrol sa iba't ibang negosyo tulad ng operasyon ng minahan, paggawaan ng semento at mga babuyan sa Cebu. Sa isang Facebook post, tinawag ni Cano ang mga reklamo bilang scare tactic na layong patahimikin ang mga kritiko. Gwendolyn Garcia, hello Lola, hindi mo ako kayang takutin dahil lang sa nagtatanong kami at humihingi ng transparency sa kanyang pamahalaan. Agad-agad siyang gumagawa ng alam na niyang gawin ang magsampa ng kaso
Ha-ha! Ani Cano. Binigyan diin naman ng kampo ni Garcia na habang ginagarantihan ng konstitusyon ang kalayaan sa pagpapahayag, hindi ito sumasaklaw sa malisyosong kasinungalingang nakakasira ng reputasyon. Iginiit pa na walang basihan ang mga paratang ng mga vlogger at layon lamang nitong linlangin ang publiko. Patuloy na iniimbestigahan ng NBI ang insidente. Itinakdang barangay at SK elections sa December 1, 2025, COMELEC naglabas ng opisyal na kalendaryo. Opisyal na inilabas ng Commission on Elections o COMELEC ang kalendaryo ng mga aktibidad para sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan election na itinakda sa December 1, 2025. Inanunsyo ito sa pamamagitan ng COMELEC Resolution number 11132 na pirmado ni Chairman George Erwin Garcia kasama ang iba pang mga komisyoner, kung saan nakasaad sa mahahalagang petsa at ang panuntunang kaugnayan ng eleksyon. Ipinapakita ng resolusyon na puspusan na ang paghahanda para sa bayang halalan na isasagawa sa lahat ng barangay sa buong bansa. Hinihikayat ng COMELEC ang lahat ng mga may kaugnayan sa halalan, kabilang ang mga kandidato at botante na manatiling naka-alerto at sumunod sa itinakdang schedule at regulasyon. Inaasahan din na ilalabas sa mga susunod na linggo ang karagdagang detalye tulad ng panahon ng paghahain ng kandidatura, mga patakaran sa pangangampanya at iba pang mga aktibidad na may kaugnayan sa halalan sa pamamagitan ng mga opisyal na channel ng COMELEC. Kakalabas lang, CJ Gesmundo nagbabala sa publiko laban sa Peking Court Notice at sa Buenas. Naglabas ng babala si Supreme Court Chief Justice Alexander Gesmundo sa publiko hinggil sa paglaganap ng mga Peking Court Notices at Buenas na ginagamit ng mga mapanlinlang na individual para manloko ng tao. Ayon sa Korte Suprema, mismong pangalan ni Chief Justice Gesmundo ay ginamit sa mga peking dokumento upang magmukhang lehitimo ang mga ito. Kadalasan ay hinihikayat ng mga scammer ang mga biktima na makipagsettle o magbayad sa mga huwad na korte at peking abogado. Bilang tugon, nakipag-ugnayan na ang Supreme Court sa National Bureau of Investigation o NBI at Philippine National Police o PNP upang matukoy, maimbestigahan at maaresto ang mga nasa likod ng panlilinlang. Hinimok ng Korte Suprema ang publiko na maging mapanuri at agad na i-report sa mga kinauukulan ang anumang kahina-hinalang court order, subwena o kahilingan ng bayad mula sa opisyal na pinagmulan. Patuloy ang paalala ng Korte Suprema na ang mga opisyal na dokumento mula sa korte ay dapat dumaan lamang sa tamang proseso at lehitimong ahensya ng gobyerno. At dyan po nagtatapos ang aming mga balita mula sa Pilipinas, Estados Unidos at buong mundo para sa Pilipinas Update Global. Sa ngalan ng aming Trimedia News partner, FLM TV and News Anchor Ed Abalos, Mindanao Daily News Anchor Alan Mediante, ako po si Arnel Sestoso ng NGO TV Network na nagsasabing ang buhay ay hiram lang, kaya atin itong pangalagaan. To God be the glory. Let us find out our destiny and strengthen our spirituality. Mabuhay po kayo. Pure Medical Equipment provides top-notch quality medical supply equipment. Whether to rent or buy, Pure Medical Equipment and Supplies has it all. Pure Medical Equipment is committed to serve and give back to Southern Nevada. We deliver medical supplies and rentals to your door. PhilAm TV Network, the heartbeat of Filipino-American culture in the United States.
It is the only channel that brings you closer to home, celebrating the rich heritage and traditions of the Philippines. Available on free TV without any subscription and on digital platforms like Roku, Amazon Fire TV, WCE TV apps, Facebook, and YouTube. Wherever you are, whatever you do, stay connected to your Filipino heritage with PhilAm TV Network. PhilAm TV Network Inc., the only Filipino-American channel always within reach.